Hmm. Isang muling pagbabalik ng nakapink na babae. At muli may mga ibon na nagnanais siyang patakbuhin. Ito po. Isang babae na palalabanin at nakapink po siya ang muling magbabalik. At dati siyang kasama ng mga dilaw ba 'to? Ayan. Naging part din siya ng mga dilaw. Ayan po, dilaw. Pero siya nakasuot ng pink. So, babae po siya. Na yun ang sinisignifies ngayon ng kanyang grupo. At kaya po mayroong espada at may mga ibon. May mga umaawit sa kanya na siya ay tumakbo. Pero again and again po, ayon po sa tarot, hindi na po niya panahon. Sana noon, panahon po niya. Pero ngayon po, baka sasabihin na naman nila, hindi na pala niya panahon. Paano mo na lamang hindi panahon? Nakita niyo po ito? Papaliwanag ko po sa inyo para mabigyan ng liwanag. Nakita niyo po itong punong ito? Itong puno pong ito ay dapat noon pa. Pero dapat ito ay lumago at namunga. Kaso hindi nga po siya noon nakapasok. Pero dapat noon nakapasok siya. Kung ngayon siya tatakbo at lalaban dahil sa mga ibon na ito, ayun po yung mga ibon. Ito po yung mga ibon. Yun yung mga nag-wit, maring nagpapayo sa kanya. Maniwala po kayo't sa hindi po siya magtatagumpay. Saan? Sa puso ng masa. Bakit? Kasi po mahahati ang puso ng masa in accordance po dito sa politikang ito na sinasabi ko po sa inyo, kailangan niyang pag-isipan na huwag siyang makinig sa mga ibon na yun dahil napakaraming problema ang kanyang sasagupain at hindi na po ito ang tamang panahon para sa kanya. Nakalampas po ang tamang panahon para sa isang malaking posisyon. Mabuting tao po itong taong ito, pero hindi po siya pwedeng makinig sa mga ibon na ito. Sana nakikinig siya. Huwag siyang magpadala sa emosyon at sa bugso ng mga taong nasa paligid niya. Siya mismo dapat ay pag-aralan kung dapat o hindi. Pero it's up to her. Bahala po siya. Basta ako, ang sinasabi ko, ang nakita ng tarot. Ayan baka magamit lang po siya. Mga kapuso, dito sa Sagop Creek sa Naga City, magkasamang pumunta sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo para inspeksyonin itong creek bilang bahagi ng Oplan kontra baha. Sinagot din ng Pangulo ang ilang mga katanungan tungkol sa posibilidad ng alyansa sa pagitan nila ni Robredo at pati na kung ano ang reaksyon niya sa anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Mr. President, ano po yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? nothing really. That's her choice. Kay Marcos, yung sinasabi dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na president since the time of his father. Number one, siyempre top notcher ang tatay niya.
siya salutatorian sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Ping O Lawan. mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Di ba? Salutatorian sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, hinahabol-habol nila lagi. Always and forever.